There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Suntok ang inabot ng 3 tauhan ng NBI sa gitna ng pag-aresto nila sa isang Chinese na isinumbong dahil sa pagtago sa pasaporte ng iba para maipatubos. Rumesba kasi ang kasama ng target na Chinese rin at nakuha pang mag-amok bago tuluyang masukol. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Dali-daling napasugod ang mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division sa gusaling ito sa Parañaque. Sa gitna ng pag-aresto sa target na Chinese national, biglang rumesbak ang kasama nitong Chinese. Sa lakas ng suntok sa mukha, napatras ang isang NBI agent at tuluyang nag-amok ang backup na Chinese. Pahirapan na naging pag-aresto at pagposa sa dayuhan. Sa huli, nasukol din ang 2 dayuhan at nadala sa tanggapan ng NBI. Nagulat kami, lumaban, nanakit ng mga agents natin. Very bothering yung ginawa ng ng ginawa ng isang suspect na yan na lumaban sa mga otoridad. Kasi parang hindi niya na kinatatakutan ng local authorities. Hindi na sila natakot kahit alam na nilang otoridad. It took at least three men to subdue the said person. Pero kung unarmed, talagang you will practice maximum tolerance din pagdating sa ganyan. Hulihin mo talaga. Kaya nga 3 agents diyan na nasaktan. Ayon sa NBI, inireklamo ng complainant ang mga suspect dahil di umano binibigay ang kanyang pasaporte at pinapatubos pa. Passport na ayaw isole and the passport will be returned for a fee. Kaya nagpunta kami doon, in an entrapment operation, naghanda kami ng pera, na mark, para ibayad, and then after nun, ang plano, huhulihin. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 2 dayuhan na maaharap sa patong-patong na reklamo. Violation ng robbery extortion, unang-una, may complainant tayo dyan. Yung direct assault, incorporated na doon sa lahat. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Abiso sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pasahe sa jeep. Dahil yan sa big-time oil price hike na maaari manong masundan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Nakatutok si Joseph Morong. Exclusive. Umaaray ang jeepney driver na si Julius sa 1 peso and 80 centavos sa taas presyo sa kada litro ng diesel epektibo ngayong araw. Bawas ang kita ng driver. Habang tumataas ang diesel, yung kita ng driver lumiliit. Kaya kung siya raw ang tatanungin, panahon na para magtaas ng pamasahe. May mga petisyon na nakahain ngayon sa LTFRB para sa taas pasahe galing sa mga pampublikong transportasyon. At ayon sa LTFRB, ang petisyon galing sa mga jeep ang maaari nilang pagbigyan. 1 peso across the board. Pero that's all. Wala yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. Masyado mabigat pag may Masyado nang mabigat sa mga consumers. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much, which is $80 per barrel of the Dubai oil. Posibleng ilabas ang resolusyon sa susunod na linggo. Maaari rin payagan ng LTFRB ang hiling ng mga provincial bus para sa dagdag singil. Pero humihingi pa sila ng kompetasyon sa mga ito kung magkano. Posible hong itaas namin but on a graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kaming ilalagay ulit na price for the subsequent kilometers. Habang walang dedesisyonan sa mga bus sa Metro Manila dahil iniatras nila ang kanilang hiling. There's a stiff competition of the rail, MRT, LRT. We have the modernized jeepneys and the motorcycle taxi. The impact may be that if they increase the price of oil, they increase the price of the fare,
baka wala nang sumakay sa kanila. Kung mangyari ang taas pasahe, kakain ito sa araw-araw na baon ng estudyante at sa budget ng mga commuter. Akin po sa 80. Tapos nababawasan po 20. Gipit sa sa budget. Paano pag tinaas? Kaya pa? Wala po kami magagawa. Ang taas presyo sa gasolina ngayong araw, pinakamalaking pagtaas ngayong taon. Ang dahilan ayon sa Department of Energy, ang sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Iran sa Middle East. Nagdudulot daw ito ng pangamba sa mga nagbebenta ng krudo sa world market. Noong isang linggo, tumaas ng $6 hanggang $7 per barrel ang presyo ng gasolina at diesel. Mayroon na ho talagang kinalaman sa nangyaring gulo since June 13 and even before that. To date, speculative ho ang mga increases na to. Dagdag ni Abad, dahil sa patuloy na tensyon, maaaring magkaroon muli ng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. We hope na mas mababa ang magiging increases kahit may increase. At lalong bababa sa mga following weeks na. No? Or otherwise, baka nga mag-correct na ang market at mag-decrease naman. Ayon sa Malacanang, pinatututukan ng Pangulong sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa presyo ng langis. I-monitor po mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon. At kahit paano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Nag-ikot naman sa oil company si Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin para masiguro na may inventaryo ang mga ito ng crude oil na tatagal ng 1 buwan at finished oil na kasya sa kalahating buwan. Umapela ang DOE sa mga kumpanya ng langis na kung may biglaan at malaki ang pagtataas ng presyo ng crude oil ay utay-utayin naman ang pagpasa nito sa mga consumer. Nakahanda rin ang pamahalaan na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle, taxi, ride-hailing services at delivery platform sa buong bansa. Kung mag-increase ang price at hindi po namin na-anticipate yun na within 1 week or within 2 weeks na talagang lalampas na siya sa $80 per barrel, nagtitrigger po yan na kailangan may fuel subsidy tayo or anumang ayuda na. Nire-request natin po sila kung pwede, kung mag-increase nga. Hiningi sana namin kung may increase nga na sobra-sobra, baka pwede na lang i-delay lang, no? Staggered lang. Pero isa din, more than that, ako ang appeal lang sana ng DOE, bigyan nyo naman ng konting discount or konting advantage ang mga PUVs natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinadeport na sa China ang 100 POGO worker na sangkot umano sa pang-i-scam at iba pang krimen. Pero may apela ang maiiwan nilang Pilipinong partner at anak. Nakatutok si Saliba Refran. Yakap at halik ang pabaon ng mga maiiwang asawa o partner ng mga dineporto POGO worker pabalik ng China. Nangangamba si Jackie, di niya tunay na pangalan para sa ama ng kanyang 6 na buwang gulang na anak. Sobrang sakit po kasi may anak po kasi kami. Plano nilang sumunod sa China. Pero ang iba pang maiiwan, posibleng huling beses na makikita ang mahal nilang Chinese. Bigyan po sila ng chance. Oo, kung wala naman pong mga case na nakasangkot na mga illegal gun, bigyan po ng chance na mapalaya po. Galing ang 100 Chinese na dineport pa Shanghai sa mga anti-POGO operation sa mga scam hub sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay. Mismong China ang nagbayad sa mga pamasahe nila para diretsong China ang deportees at wala ng layovers. Importante kasi sa kanila yan dahil marami silang nakukuhang impormasyon dito sa mga bosses kung paano sila nag-ooperate, saan sila nag-ooperate at ano-anong mga sistema sa money laundering. Pagdating ng China, dadaan sa malalim na investigasyon ng mga deportees, malaking krimen at maraming biktima kasi ang iba't ibang scam mula umano dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga kaso ang cybercrime, scamming, fraud at money laundering. Ang pinag-uusapan natin dito, billions of dollars. Yung isang na-turnover natin na wanted person sa kanila, umaabot sa 900 billion pesos ang kanyang nakulimbat o na money launder doon sa kanilang bansa. Ayon sa PAOK,
Mula nang ipatupad ang crackdown sa mga pogo at mga krimeng dala nito noong 2023, aabot na sa 4,000 ang kanilang mga naaresto. Nasa 2,500 naman ang mga dayuhang na-deport na pabalik ng kani-kanilang mga bansa. Samantala, sabi ng Bureau of Immigration, plansyado na ang gusot na nagpabagal sa deportasyon ng iba pang arestadong pogo worker. Partikular dyan ang kanilang mga passport na kinumpiska ng kanilang mga employer. Ang main difficulty na lang natin ngayon, hindi na yung NBI clearance dati kasi medyo ilang buwan din yung binibilang. But ngayon mabilis na, isang araw na lang. Ang medyo nagiging challenge ngayon, yung kanilang pasaporte. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Unang araw pa lang ng klase, pero nanlulumo na agad ang isang magulang sa Pangasinan. Matapos makaranas umano ng pambubuli sa paaralan ng kanyang anak na grade 7. Nagtamo ng pasasamata ang biktima, makaraang asarin at suntukin umano ng kaklase. Nakatutok si June Veneracion. Nanginginig po yung anak ko nung pagdating po. Kabubukas pa lang ng mga klase pero ayaw nang pumasok ng grade 7 student na ito sa Mangaldan, Pangasinan na umuwing may pasasaka ng mata. Ang pang-aasar kasi sa kanya kahapon ng ilang kaklase na uwi sa pagtatawag pa nila ng taga-ibang section at pagsuntok ng isa sa kanila sa biktima sa loob mismo ng classroom. Takot na pong pumasok. Sinabi ko po sa kanya na wag po siyang matakot. Babantayan po namin siya kung maaari. Napasugod sa paaralan kahapon ang mga magulang ng 12 anyos na biktima. Durog na durog ako. Siyempre, excited siyang pumasok, ma'am. Tapos ilang oras pa lang niya dito sa loob ng school. Ganun ang nangyari. Iniimbestigahan na ng pamunuan ng paaralan ng pambubuli na hindi umano kinukonsinti. Nire-report po yan sa guidance office po at sila po yung nagbibigay ng counseling, ng solusyon o ng reprimand para po dito. Now, if repeatedly done for 3 times, yan. So, nire-recommend ng guidance office for suspension. Ipinatawag na ang mga magulang ng mga sangkot na tumanggi ng humarap sa kamera. Pero anila, handa silang ilipat sa ibang paaralan ng mga anak kung kailangan. Ang mga insidente ng bullying ay kabilang sa mga punteriya ni PNP Chief Nicolas Torre III nang bumisita sa isang paaralan sa Quezon City. Hinihikayat niya ang mga estudyanteng biktima ng bullying na magsumbong sa 911 emergency hotline. Bullying, 911 pwede kami umaksyon. Alright, so 911 parating sa amin, katulong namin ng mga teachers para maaksyonan kung may nagbubuli sa inyo. Let's make the schools a safe space. Sabi ni Torre, kapag may tawag sa 911, ibababa ito sa mga local police station para ipagbigay alam sa mga school head ang sumbong tungkol sa bullying. Sa loob naman ng eskwelahan, we are coordinating with the schools. Siguraduhin natin na walang bullying, walang mga krimen na mga makakabiktima ng ating mga estudyante. Kung bullying sa labas ng eskwela at outsider ang pasimuno, pabor ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA na rumisponde ang mga pulis. Kung ang tinutukoy po ay bullying, meaning any criminal act against any person using violence, definitely malaking bagay po ang tulong ng PNP. Pero ibang usapan na raw kung bullying sa loob ng eskwelahan. Bullying is not defined as a crime. So dun pa lang makikita na natin na this is not a police matter. There is a law that provides how this will be addressed by the schools. Sinusubukan naming kunin ang pahayag ng DepEd at Commission on Human Rights tungkol dito. Bago pa ang pagsisimula ng klase, ay mas pinalawig at pinalakas ng Department of Education ang programa kontra bullying. Bumuo ang DepEd ng Learner Rights and Protection Office. It is the obligation po ma'am ng mga school heads na kapag may mga ganun po na issue sa kanilang paaralan ay dapat po na may report kaagad dito po sa LRPO. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Posibleng magkaroon ng breakthrough sa kaso ng mga missing sabongero na 4 na taon nang nawawala. Sinabi kasi ng isang suspect sa GMA Integrated News na handa umano niyang isiwalat sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng kaso. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Babalik po sila sa atin. 4 na taon na ang lumipas pero wala pa ring linaw sa sinapit o kinaroroonan
ng 34 na sabungerong nawawala matapos mag-derby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon, nagsalita sa GMA Integrated News ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Pero hiniling sa aming wag muna siyang pangalanan. Sabi niya, gusto na niyang ituwid ang mga pagkakamali sa gitna ng kaliwat kanan daw ang banta sa kanyang buhay. Sasabihin na raw niya sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman sa kaso. Hindi na kaya ng konsensya ko sa mga magulang na nawalan. Pangalawa, buhay ko na yung pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Pero ilan munang pagtutuwid ang ipinarating niya. Hindi anya siya ang isa sa 2 lalaki sa isang cellphone video gaya ng inihayag ng pulisya na kasama ng isang nakaposas na lalaki na ine-escortan palabas ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi ako yun. Yung 2 na yung kilala ko yun. Driver sa farm yun. At security. Alias Toto at saka alias Dudong. Yung Toto, may tato sa paa yun. Ang nakaposas na lalaki, kinilala ng pulisya na si Michael Bautista, isa sa mga nawawalang sabungero. Alam ko, binitbit niya at may taong kukuha doon. Inabot niya lang yun sa taong kukuha. Ano po ang sala nito? Bakit ito inilabas ng sabungan nito? Gumagawa ng kalukuhan yan doon sa loob ng sabungan. Ano ibig sabihin mo nun? Tsupi ang ginagawa, illegal na gawain sa sabungan. Yun ang kasalanan nila. Ang panyonyope ay isang uri ng pandaraya sa sabong sa pamamagitan ng paggalaw sa tari ng manok para matalo ito. Una nang itinanggi ng pamilya ni Michael Bautista ang paratang na ito. Samantala, ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sabungero, tinanggap ito bilang magandang development sa kaso. Pagod na po ako, matanda na po ako, 76 na ako. Ito man lang po ay may bigay niyong tulong bago man lang po ako mawala. Makita ko na yung anak ko, buhay man o patay na. Gara na, kung nasaan ka man ngayon. Ito na anak, ang tagal na akong nagtiis, naghirap. Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Talagang may Diyos. Ito na. Dahil sa Kanya na lang namin inasayan na Diyos ko, kayo na po ang bahala sa lahat-lahat ng hirap ng kalooban namin. Siguro po mabibigyan na po kami ng hustisya. Malalaman na namin kung ano nangyari sa mga kamag-anak namin. Ayon kay alias Toto, nag-request na siya sa gobyerno ng security. Patapos na rin anya ang affidavit na naglalaman ng lahat ng alam niya sa pagkawala ng mga sabungero. Ako ang susi ng lahat. Pag ako nawala, tanggal ang kanilang problema. Sa tingin ko, kahit bayaran ako ng pera, papatayin din ako. Kahit nabigyan ka ng pera, papatayin ka rin. Useless din. Di sabihin mo na lahat ng totoo. Patuloy namin kinukunan ng panig ang PNP, DOJ at NBI ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Posibleng bentahe pa kay Vice President Sara Duterte ang pagtutulak ng ilan na mag-inhibit ang ilang senador. Ayon po yan kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nanindigan naman si Senadora Risa Hontiveros na huhusga siya batay sa bigat ng ebidensya. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa mga komentong dapat mag-inhibit ang mga senador na pumapabor sa kanya, sinabi niyang bigyan daw ng benefit of the doubt ang senator judges na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Pero special mention ang kilalang kritiko niyang si Senador Risa Hontiveros. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros. Tugon dyan ni Senador Hontiveros, ebidensya ang titingnan niya bilang senator judge. Noong nanumpa kami bilang senator judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador.
Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, magiging paborable pa kay VP Sara kung may mag-inhibit na senator judge. Kailangan kasi ng 2/3 o 16 na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. Binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Magiging pabor din daw kay Duterte ang anumang delay sa pagdinig, tulad ng dinulot ng pagbalik ng impeachment complaint pabalik sa Kamara. Sabi ni Pimentel, nag-iimbita lang daw ito ng mga kwestyong legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat huwag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinion nito. Ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Tapos by July 29, 30, 31, August 1, yan, pwede nang mag-trial yan. Kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rinarush na mga priority laws. Kasi wala pa, ano pa yan filing pa lang yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Hanggang saan nga ba ang kaya niyong gawin para sa kaibigan? Magkakalaman na sa Lunes, June 23 sa pagsisimula ng Kapuso drama series na My Father's Wife. Ang mga dapat abangan sa chika ni Lars Santiago. Pagrampa pa lang sa red carpet ni Gabi Concepcion, Kylie Padilla, Keizel Kinochi, Jack Roberto, Snooki Serna at iba pang cast ng My Father's Wife sa idinaos na Media Day, hindi na maitago ang kanilang excitement. Sa darating na Lunes, pagkatapos ng It's Showtime na, mapapanood ang inaabangang GMA Afternoon Prime series. I heard from press and everybody na very promising daw yung show namin. It's nice to know kasi alam kong maganda yung pinaghirapan naming show. Excited, parang ang bilis ng panahon. Mag-i-air na ulit agad kami. And I can't wait for you guys to meet our characters. Nakataba ng puso. Grabe yung support ng mga tao, yung mga compliment nila sa show. So, lalo kami na-excite. Abangan ninyo ang mga susunod na pagsasama dahil meron po kaming gagawin and that's a surprise. Yes. Dahil may ilang buwan na silang nagte-taping, hindi lang kilala, kundi kabisado na rin nila ang ginagampanan nilang karakter. Yung aking karakter, si Minda, touched ako sa character niya and I admire the character and as I also am challenged to portray her. Iikot ang kwento sa childhood best friends na sina Gina at Betsy. Ginagampanan ni Kylie at Keizel. Mayaman pero mabait at mapagbigay si Gina. Samantalang mahirap lang si Betsy pero makasarili at gustong matikman ang magandang buhay ng kaibigan. Nang lumaki sila, nagawa ni Betsy na mapakasalan ang biyudong ama ni Gina na si Manuel, ang karakter ni Gabi Concepcion. At doon magkakaroon ng matinding labanan ang dating magkaibigan na ngayon ay mortal na magkaaway. Mga pangyayari sa buhay na ayon sa mga bida, nakita na raw nila mismo na nangyari sa tunay na buhay. Meron akong kaibigan kasi na parang similar yung situation nila. Oh, wow. Nung tragic nangyari yung kay Snooki, Minda, yung nag-alaga sa kanya, talagang nagkatuluyan sila. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.